topic po natin, ayan, young example. Ayan, tingnan mo naman. Ano, wala yata si Cedric dyan, ano? Yung iba wala. Actually, yung iba po ngayon wala yata dahil bakasyon, maraming iba nagbakasyon. So, young example. Yan po yung pinaka-topic natin. So, sabi po nila ay sa panahon natin, iba ng mga kabataan, eh, no? Naniniwala po ba kayo doon? Mga kabataan ngayon, napaka-radical na, eh, no? Yung bang parang sabi sa amin, minsan ginagamit namin yung salitang parang wala na sa hulog. Siguro sa inyo na parang maunawaan ninyo, yung buhay nila parang wala na sa ayos. You know? Kaya nga, yung nasabi na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, minsan parang nakakaduda na. But I do believe na hindi naman lahat. Naniniwala po ba kayo? Hindi lahat, sapagkat nandito pa kayo at nandito pa lang mga naniniwala sa Diyos para magkaroon ng magandang future. Palakpan po natin ang Panginoon. So, tingnan po natin yung susunod. Which is po yung pinaka-ano natin, team natin. Actually, ako niyan eh, you are the future. Pero siyempre, dahil youth evangelism, patungkol sa kabataan, kaya nga, youth are the future. So, pag-aaralan po natin ay hango sa binasa po natin sa 1 Timothy 4:12. Tuloy-tuloy na po natin. No? Unahin natin. Yan. So, set an example. Paging halimbawa po ang mga kabataan sapagkat naniniwala po tayo na what you are today is the product or the result of what you did in the past. Tama ba? And what you will do today will determine your future. Kung ano man yung tayo ngayon, yun yung mga resulta, produkto ng mga ginawa natin noon. At kung ano man yung gusto natin maging sa hinaharap, dapat gawin natin kung ano yung tama ngayon. Kaya nga po napakahalaga itong 5 bagay na aralan natin na halimbawa para yung kung hinaharap natin, yung future po natin, ay maganda. So, set an example. Saan? In speech, sa pananalita. No? So, minsan, actually sa kapitbahay po namin, nalulungkot ako kasi meron po isang kabataan doon na pag magsalita ay talagang minsan pinagagamitan ng nanay niya, sinisigawan ng nanay niya. At akala ko naman yung kabataan ang sasabihin niya, opo ma. Nagulat ako kasi kung yung level ng taas ng boses ng nanay niya ay level 9, kung 10 man yung pinakamataas, abay, biglang nagulat ako kasi yung sa kanya naging level 10, mas mataas pa pala doon sa boses ng kanyang ina. At talagang yun, sigaw dito, sigaw doon, hanggang sa medyo pinapakiramdaman ko, no? Habang nagpipray ako na sana hindi gano'n. Tapos, biglang nag-aalit yung nanay, no? Nag-aalit yung nanay, talagang sinapulutan niya na yun, no? Parang sa feeling ko, sinapulutan na eh. Umiyak na kasi yung bata. No? Kasi nga naman, dahil imbis na magpakumbaba yung kanyang anak, mas matapang pa sa nanay. At actually, minsan hindi ko natitiis, talagang papaswitan ko lang po eh. Pagka talagang napakaingay, kaya medyo narinig siguro nila yung aking, ano ba yung sa Tagalog, yung paswit. Yung aking sipol, kumbaga, nananahimik po sila. Minsan naman, mga kabataan na nasa harap po natin, talaga naglalaro sila, maingay sila, okay lang eh. Okay lang, maingay sila. Yung mga bata kasi, mga children yan, young people yan, maingay sila, okay lang eh. Pero pagka po narinig ko na silang nagmumura, talagang lalabas na po ako. Kung wala kayong ginawa sa harapan dito, kundi magmurahan, mas maganda pa akong mag-iwahiwalay na muna kayo. Okay lang yung maingay kayo, huwag lang kayong magmurahan. So yun po yung sinasabi natin sa pananalita. Nakakalungkot ngayon na yung pagmumura ng mga kabataan na iba, talagang nakakakilapot eh, no? Talagang parang yung bang sabi nga parang balito, ganang Kapampangan, no? Parang bang yung linalaro lang nila yung pagmumura. So alam po natin na ang pagmumura ay masama. Hindi po ito maganda. So, parang bigyan po tayo ng halimbawa na wag po natin itong bigyan ng mga hindi mga magagandang magagandang pananaw, no? Kundi para unawain lang ito. Yung bang, di ba, just imagine, tatawagin mo yung tao, halimbawa, excuse the word, yung sa Kapampangan, medyo masakit, no?
Excuse lang po ito para mabigyan lang ng emphasis yung pinag-aaralan natin. Yung salitang buko. Medyo, di ba parang, ang sakit sa tenga no? Unang-una, mali yun kasi hindi naman siya talaga ganon. Sabi ko nga, pwede mong gamitin yung those are actually words. Pero those words are not appropriate. Hindi po siya appropriate, no? Doon sa mga tao na hindi naman talaga ganon yung sitwasyon. Di ba? Kung baga sasabihin mo ganon, hindi naman siya talaga ganon. So yung iba, unaware sila dahil nga sa nangyayari dito sa mundo, ginagaya na nila, nakakala nila okay lang. Pero hindi po okay yun. Maliwanag po ba? At mayroon pa yung medyo nakakakilabot, yung bang, di ba, yung sasabihin ng kaibigan niya, excuse na